Magandang umaga, tuloy-tuloy ang ating paghahatid ng mga impormasyong on-demand ngayong eleksyon 2025 dito sa Newswatch Plus. Ako si Tristan Nodalo. Narito tayo ngayon sa Mariano Marcos Memorial Elementary School kung saan buboto si Pangulong Bongbong Marcos maya-maya lamang. At dito nga sa paaralan nito, nagsimula na rin ang early voting para sa mga senior citizens, persons with disabilities, pati na yung mga pregnant women. At dito, pagdating ng mga botante, may help desk at kung saan makikita nila yung kanilang mga pangalan at kung saan sila naka-assign na presinto. So ngayon, dito sa school na to, may 4 na presinto ngayong botohan. At yung presinto ni Pangulong Bongbong Marcos ay itong room na to, room 1003. So tignan natin ngayon yung nangyayaring botohan. Ayan, ayon sa nakausap natin na chairman ng Electoral Board, at any given time, may 10 botante na pwedeng pumasok dito and matagal niya na raw nasusundan or nabantayan si Pangulong Bongbong Marcos sa pagboto dito. Kasi since then, dito na talaga bumuboto ang Pangulo. Kung paano yung mga special na treatment, walang special treatment. Kasi as usual pa rin, hindi na disturb yung election process during the nung COVID man, andun pa rin. Nung election natin nung COVID, nung may COVID, may mga plastic dyan. So, ganon. Kahapon din naabutan natin yung ginawang inspection pagdating sa security, pagdating sa preparation. And so far, ready naman sila at wala naman daw special preparation na isinagawa dahil dito bumuboto yung Pangulo. So ina-expect din natin na maliban kay Pangulong Bongbong Marcos ay boboto rin yung ilan sa kanyang mga kaanak katulad ni dating First Lady Imelda Marcos. Dati, si Representative Sandro Marcos dito rin bumuboto kasama yung kanyang ama, pero dahil nga naging congressman na siya ng 1st District ng Ilocos Norte, ay lumipat na siya sa Lawag. So yan muna ang latest dito sa Newswatch Plus. Patuloy po kaming maghahatid ng mga impormasyong on-demand ngayong halalan. Ako si Tristan Nodalo, mula rito sa Batak, Ilocos Norte.